Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod na maghahatid po sa inyo ng mga palagiang katanungan patungkol sa self-learning modules o yung tinatawag nating frequently asked questions. Umpisahan na po natin. Ano ba ang DepEd self-learning modules? Ang self-learning modules ay kagamitan ng mag-aral na naglalaman ng isang aralin na isinulat sa paraang madaling maunawaan at magawa ng mag-aaral kahit wala ang guro sa kanyang tabi. Ito ay isinulat para sa distance o remote learning. Ang K-12 Curriculum Guide, Teacher's Guide, Teacher's Manual, Learner's Material, at Textbook ang naging gabay sa pagsulat ng mga ito. Ang bawat SLM ay naglalaman ng pre-test upang matiyak ang kaalaman at kahandaan ng mag-aaral sa buong aralin. Mayroon ding post-test upang matiyak naman ang natutunan sa natapos na module. Naglalaman ito ng mga gawain upang malinang at masukat ang natutunan ng mag-aaral at matugunan ang iba't ibang pangangailangan at kakayahan ng bawat mag-aaral na gagamit nito. Nilagyan din ito ng notes to the parents upang maging gabay nila sa pag-aalalay sa mag-aaral sa kanyang distance o remote learning. Ang mga DepEd self-learning modules na ito ay isasalin din sa iba't ibang format gayon din sa radio at TV scripts upang magamit sa online distance learning at sa TV radio-based instruction. Module po ba ang gagamitin sa buong taon? Habang ang pinapatupad na learning modality ay distance learning, ang gagamitin sa pag-aaral ay printed modules. Subalit, kapag pumayag na Interagency Task Force, ang paggamit ng module ay hahaluan na rin ng pag-aaral sa classroom o face-to-face na ang tawag ay blended learning. Paano po bibigyan ng grado ang bata kung puro sulat o module lang sila? Ibabalik ang module sa paaralan para iwasto ng mga guro. Ang Kagawaran ng Edukasyon ay magpapaluwas ng mga karagdagang impormasyon at panuntunan na magbibigay linaw tungkol sa revised grading system na isasagawang distance learning ng mga paaralan. Ano po ang mga specific roles ng mga magulang sa distance learning gamit ang self-learning module? Sa pagpapatupad ng distance learning gamit ang printed modules, ang mga magulang ay magsisilbing teaching learning collaborators o TLCs. Gagabayan, susubaybayan at imo-monitor nila ang pag-aaral ng kanilang mga anak. Paano i-cater ng distance learning o modular distance learning ang anak kong struggling reader, lalo't kami ay working parents? Kapag ang mag-aaral ay nahihirapan sa pag-unawa ng aralin, maaaring makipag-ugnayan ang magulang sa guro ng kanyang anak. Sa pamagitan ng pag-text, pagtawag o pagpapadala ng mensahe gamit ang cellphone o sulatan ng guro at sabihin ang problema ng anak hinggil sa pag-aaral. Ano na po ang role ng teacher sa pagkatuto ng anak namin? Ang mga guro ay nakaantabay sa lahat ng panahon. Tumanggap at sagutin ang anumang katanungan o paglilinaw na may kaugnayan sa pinag-aaralan ng inyong anak. Patuloy silang gumagawa ng mga karagdagang self-learning modules. Iwawasto ang mga score at iko-compute ang grades ng inyong mga anak. May allowance ba kaming mga magulang kapag kami ang nagtuturo sa aming mga anak? Sa kasalukuyan, wala pang batas na nagsasabing makatatanggap ng allowance ang mga magulang habang sinusubaybayan, ginagabayan at minomonitor ang pag-aaral ng kanilang anak. Paano namin ituturo ang calculus, trigonometry, physics o chemistry? Gabay at suporta po ang kailangang ibigay ng TLCs at hindi po ang mismong aralin. Ang guro po ang bahalang magproseso ng mga araling hindi sakop ng TLCs. Sigurado po bang module ang gagamitin at hindi magre-require magpasa online?
Lahat po ay magkakaroon ng printed module. Hindi po requirement ang online. Ngunit kung may kakayahang mag-online ang inyong anak ay maaari naman po niyang gawin bilang bahagi ng kanyang pagkatuto. Paano po kapag special, physically or mentally challenged ang anak ko? Kayo po at ang guro ay magkakaroon ng pag-uusap para sa angkop na gawain na maaaring ibigay sa inyong anak. Sa pag-aaral, ang motibasyon ang nagsisilbing gabay upang maging interesado sa pag-aaral ang inyong mga anak. Kung sa classroom nga, ang hirap na kontrolin ang mga bata, di lalo na kapag distance learning. Sa pag-aaral, ang motibasyon ang nagsisilbing gabay upang maging interesado sa pag-aaral ang inyong mga anak. Bilang TLC at magulang ng inyong anak, tamang paggabay po ang kailangan upang maging maayos ang sistema ng pag-aaral ng ating mga anak sa loob ng tahanan. Sa pagkakataong ito, ang DepEd La Union ay nakikiusap sa mga magulang na hikayatin at ganyakin ang inyong anak sa pag-aaral. Akma ba ang module sa learning style ng anak ko? Akma po ang module sa lahat ng learning styles. Nasa pagtutulungan ng TLC at ng mga guro kung paano ilalapag ang paraan ng pagkatuto ng inyong mga anak. Kung self-learning modules ang gagamitin, paano po yung kinder learners? Ang bawat pagsasanay o gawaing nakapaloob sa module ay ginabayan ng malinaw na direksyon. Kaya madali itong masundan ng TLCs at madali ring maunawaan ng mga mag-aaral sa kinder. Ang gabay para sa mga magulang o Parents Instructional Guide ay makikita sa loob ng Schoolina Kit na ipamimigay sa bawat mag-aaral. Libre ba ang modules? May mga babayaran ba kami sa distance learning na yan? Libre po ang mga module na ipamamahagi sa mga mag-aaral. Subalit, kailangan ang ibayong pag-iingat upang hindi ito masira o mawala. Libre rin po ang pag-aaral kahit anong learning modality ang ipapatupad sa pampublikong paaralan. Pwede bang soft copy ng modules na lang ang kunin imbis na hard copy at via online na lang din ang submission? Ang ipapatupad ng DepEd La Union ay distance learning gamit ang printed modules. Kaya, printed modules ang ipamamahagi at gagamitin ng mga mag-aaral. Ano po ang kasiguraduhan na wala pong COVID ang material ng module na ibibigay sa amin kung ito po ay nahawakan na ng ilang tao bago namin matanggap? Ang mga taong kasangkot sa paghahanda ng module simula sa pag-imprinta, pag-impake at pamamahagi ng module ay mahigpit na pinaaalahanang sundin ang itinakdang health protocols ng IATF at DOH. Wala po talagang aklat na ipamimigay? Wala po ba talagang aklat na ipamimigay? Sigurado po ba na hindi kakailanganin ng aklat ang pagsagot sa SLM? Saan po kami pwedeng kumuha ng reference materials kung sakali? Wala po kaming internet sa bahay. May mga aklat na ibibigay kasama ng modules. Maaari pong makipag-ugnayan kayo sa guro pagdating sa mga references. Kung may puna ako sa nilalaman ng module, kanino ako maaring magtanong? Maaring makipag-ugnayan po kayo sa gurong tagapayo ng inyong anak kung may mahalagang puna o komento sa nilalaman ng module. Sa pagsagot ng SLM sa bahay, meron po bang susunding oras o guide ang mga learners na kagaya ng class program? Halimbawa po, 7 to 8 Mathematics, 8 to 9 Filipino. May oras pong ibibigay ang gurong tagapayo na susundin po ng inyong mga anak habang nasa bahay.
Ang schedule po ay nakalakip sa Schoolin a Kit na ipamimigay. Hinihikayat rin ang bawat magulang na gumawa ng schedule tungkol sa oras ng pag-aaral ng kanilang mga anak. Ito ay lubos na makakatulong upang maging makabuluhan at produktibo ang bawat sandaling gugugulin. Babayaran po ba namin pag nawala ang module? Libre po ang module. Hindi rin po kayo magbabayad kung sakaling mawala o masira ang module. Ngunit, kinakailangan pa rin ang ibayong pangangalaga sa paggamit nito upang makaiwas sa anumang abala dulot ng pagkawala o pagkasira. Kung self-learning ang module at di naman din maintindihan ang leksyon, hindi matatapos ang aralin. Paano na po iyon? Ang bawat module po ay angkop lamang sa antas ng bawat mag-aaral. Nakaagapay din ang mga guro sa kanilang mga mag-aaral upang masigurado ang kanilang ganap na pagkatuto. May tutulong ba sa akin kung di ko may paliwanag sa anak ko ang gagawin sa module? Ang guro po ang tutulong sa inyong anak para sa mga aralin na hindi maintindihan ng inyong anak. Pwede bang sulatan ang module at doon nasagutan? Mismong sa module po sasagutan ang inyong mga anak. May pagkakataon din po na sa ibang papel sasagot. Mas mainam kung gagamit muna ng ekstrang papel bago isulat sa module ang pinal na pagsagot. Ilang module ang kailangang basahin sa isang araw? Ito po ay batay sa schedule na ibibigay ng guro sa inyong anak. Sa bawat araw, may nakalaang layunin sa bawat asignatura na dapat gawin at tapusin. Ang bawat layunin ay binubuo ng mga pagsasanay na dapat pag-aralan at sagutan ng mag-aaral. Ito ay tatapusin ayon sa itinakdang araw. Pwede po bang ako nasasagot pag di nasagot ng anak ko? Ang mga module ay dapat sagutan ng mga mag-aaral lamang na may sapat na paggabay ng mga magulang. Nagtitiwala ang mga guro na kailanman hindi tuturuan ng mga magulang ang kanilang mga anak ng hindi tamang gawain. Mas nasusukat ang kakayahan ng mga mag-aaral kung sila mismo ang sasagot. Hayaan nating matuto ang ating mga anak sa paraan na konbenyente para sa kanya. Paano kaya kung di niyo maipasa ang mga pagsusulit sa module? Gagabayan po natin ang ating anak upang maipasa ang mga dapat masagutan sa module para po maibigay sa kanya ang susunod na gagawin. Panatilihin lamang ang regular na pakikipag-ugnayan sa mga guro upang matulungan ang inyong anak kung paano mas maintindihan ang bawat aralin. Halimbawa po na sa aming barangay ay nadamay kami sa sunog o kaya naman nabahaan at na-damage po ang module. Pwede po ba makahingi ng bagong module o hahanapan niyo po kami ng pagpapatunay na galing sa barangay para makakuha ng panibagong CP? Makipag-ugnayan lang po sa gurong tagapayo. Pwede pong makahingi sa paaralan. Ano po ang mga pamaraang dapat naming gawin para matulungan ang aming anak sa kanyang pag-aaral gamit ang module? Maaari kayong humingi ng tulong sa inyong mga kamag-anak, kaibigan o kapitbahay kung mayroong araling hindi maunawaan ng inyong anak. Pwede rin gamitin karagdagang sanggunian sa pag-aaral ng inyong anak ang mga lumang aklat, ganoon din ang mga notebook ng inyong panganay na anak, pamangkin, anak ng kaibigan o kapitbahay na nakapagtapos na ng pag-aaral sa katulad na baitang ng inyong anak. Kung mayroon kayong cellphone at internet connection, maaari kayong mag-search sa internet ng makaragdagang impormasyon hinggil sa aralin ng inyong anak. Sundin lamang po ng mabuti ang lahat ng nakasaad sa Parents Instructional Guide at Individual Learning Plan
Ang disenyo ng self-learning module ay angkop sa pansariling pag-aaral ng bawat mag-aaral na nangangailangan lamang ng nakatatanda. May trabaho ang magulang at kapatid. Walang maiiwan sa bahay para subaybayan ang pag-aaral gamit ang module. Ano po ang dapat gawin? Sa pagkakataong ito, ang pamunuan ng DepEd La Union ay taus-pusong umaapila at nakikiusap sa mga magulang na magkaroon ng maglaan ng oras para sa pag-aaral ng inyong mga anak. Di ko naiintindihan yung module na yan. Malayo bahay namin, walang kukuha. Di ako masyadong marunong magbasa. Yung anak ko, di rin. Patigilin ko na lang muna ang anak ko. Ginagawa po ng DepEd ang lahat upang may pagpatuloy ang paghahatid ng basic education sa lahat ng mga mag-aaral sa kabila ng crisis. Sa tulong ng iba't ibang stakeholders tulad ng LGU, barangay at mga pribadong grupo. Patuloy na ipababatid sa kaalaman ng mga magulang ang lahat ng impormasyon at detalye upang lubos maunawaan ang tungkol sa distance learning. Paano po ito gagamitin? Gaano po katagal bago ito maipasa? Paano po ang exam niya? Sundin lamang tamang direksyon at patnubay na nakalakip sa Eskwelahan Kit upang maunawaan ang tamang paggamit ng module. Ang mga module ay lingguhang gagamitin at sasagutan. Sa loob ng module ay may maikling pagsusulit sa kailangang sagutan ng mga mag-aaral. Maaari ding magbigay ang mga guro ng iba pang karagdagang gawain o pagsusulit depende sa resulta ng kanilang pag-aaral. Paano ang gagawin pag-follow up ng mga guro sa aming mga anak? Ang mga guro ay regular na makikipag-ugnayan sa inyong mga anak sa pamamagitan ng mga tawag, text o sa messenger. Paano ang monitoring at assessment ng aralin kung walang face-to-face at walang paraan para makapag-online? Mayroong monitoring at support checklist na nakalakip sa pamamahaging self-learning kit upang matulungan ang mga magulang sa pag-monitor ng pagkatuto ng kanilang mga anak. Paano masusukat o malalaman ang magiging honor sa modular na paraan ng pag-aaral? Hintayin lamang po ang ipalalabas na bagong panuntunan at anunsyo ng DepEd tungkol sa pagpili ng mga honor pupils o students sa distance learning. Sa ngayon, DepEd Order No. 36 Series 2016 pa rin ang nagsisilbing alituntunin sa pagbibigay ng parangal sa mga mag-aaral. Magkakaroon po ba ng periodic, quarterly exam, summative tests? Paano? Online or face-to-face? Ayon sa linabas na panuntunan o DepEd Order ng Departamento noong October 2, 2020 na ang DepEd Order No. 31 Series 2020 na ito. Ayon sa DepEd Order 31 Series 2020 na may pamagat na Interim Guidelines for Assessment and Grading in Light of the BEC LCP, summative assessment shall continue in the form of written works and performance tasks. Yan po mga minamahal naming mga magulang, ang mga kasagutan sa mga palagiang katanungang aming natanggap mula sa inyo. Sana po kayo po ay naliwanagan. Maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat.